Digital architectural walkthrough. Digital walkthrough using the latest computer softwares and program to adapt in the trend of the architecture practice. Focusing on university's mission in attaining excellence, IAFA students have won in various design and arts competitions as well as producing architectural board exam places. Alongside with the FEU community, the Institute dedicates itself to providing an inclusive and collaborative learning environment that empowers students to fulfill their academic and professional passion, as well as their sense of belonging in the community and their social responsibility. Realizing technology to create new media and tools for harnessing creativity, IAFA has invested in upgrading its facilities with the addition of new computer laboratories that feature the latest hardware and software for computer-aided design, animation and rendering. Plan and draw your vision. With your own hands, sketch and paint characters and put them in motion. From mere ideas to tangible pieces, capture subjects, document moments, make the world today more fun, create anything under the sun. With skills, of course, you could do so much more. There's a lot to learn, and here in IARFA, opportunities await, with up-to-date facilities and instructors to help you build your craft. From the classrooms to actual art events, learning is boundless. With acquired skills and experience, you can be the artist and visionary you aspire to be. You are a storyteller. You make something out of nothing. You can change the world, or at least make it more beautiful. Let your art speak for who you are and what you value. We are here beside you. With Institute of Architecture and Fine Arts, community of educators and artists, make your bravest vision come to life. So you want to be an artist? What kind exactly? Painter, sculptor, graphic artist, illustrator, publication designer, photographer, art critic, art historian. Sure, but you can be so much more. Embrace that talent. Direct your own creativity. Be amazed of what you can be. There are no limits. Getting ready for your moment doesn't happen in minutes. Crafting generations of innovators. Problem solver. Storyteller. Educator. Public servant. Advocates. Leaders. And agents of social change. You're not just an artist. Here at Far Eastern University Institute of Architecture and Fine Arts, make your bravest vision come to life.
Good afternoon, everyone. I am your host, Anna, and welcome to Art Talk. Before I introduce our guest speaker today, I would like to remind everyone that you can send questions for our guest speaker through our Facebook Live and through MS Teams live event. And now, it's my great pleasure to introduce our guest speaker for today, who will be talking about murals, the art behind those walls. Today, we will learn the different techniques and other details about this kind of art. Our guest speaker is the merchandise manager of Regatta's men's department. He has been working for the powerhouse company, Golden ABC Incorporated, for 20 years. He was born and raised in Manila and graduated in 2001 with a bachelor's degree in fine arts, major in advertising at the University of Santo Tomas. He started his professional career in retail as a fashion designer for garments and accessories, and later embraced the business side as a product manager and now as a merchandise manager. Through years of experience, he contributed to the success of brands in terms of design, execution, and product performance. He is also a part time muralist, which for him is a rewarding hobby and an additional outlet for creativity. Aside from those, he's also into playing instruments and mountain biking. Once again, with great pleasure, let me introduce Mr. Nell Del Rosario. Hi, good afternoon, everyone. Wait. Can you hear me? No? Yes, sir. Okay. Can you see my screen na, no? Sorry. Hello? Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, good afternoon, everyone. I'm Nell Del Rosario. Actually, it's my second time to talk about art here in FEU IARFA. So, shout out to Miss Jack Dating. Thank you for the opportunity. uh, Hi, Sir Jerry, and the other members of the Fine Arts team. And to all of you, the viewers, thank you very much for this opportunity. Actually, right now we'll discuss, medyo alam naman natin to sa mga artsy-artsy na mga students natin, yung murals, di ba? It's not something new for most of us, no? So murals, the art behind those walls. So as an introduction muna, actually this is my introduction din my first talk. My name is Nell Navarro del Rosario. Kapitbahay lang tayo. Sa UST ako nag-graduate. So malapit lang sa FEU. Nagkikita tayo dun sa sa Moraita, ganyan. So I'm a merchandise manager of Regatta Men's Department. Shout out to all our friends in the Regatta team. I'm a musician. I play the bass and guitar. Dati yon, ngayon medyo busy na. Pero dati, I also was in a band then. And then, I'm also a mountain biker. So, minsan pag may free time, gano'n. Kasi now I'm residing in Pampanga. So, maraming maraming mga places na pwede puntahan. So, I'm also a part-time muralist. Siguro mga around more than 10 years na. It started as a hobby lang, pero naging kumbaga hobby siya, pero nag-pass around yung, kumbaga, kilala mo si Nel, ganyan, nag-mural siya. So, yun, parang word of mouth, naging, kumbaga parang part-time job siya. Pero syempre, after office hours, syempre meron tayong work. I'm also married with kids. So, yan, yung mga photos natin. Okay, so for the outline, first, what is a mural? And then we'll tackle that. And then next is, what are the types of murals? And the materials and tips and basics. And then samples of my murals. And then sa latter part, we're gonna have a Q&A with Sir Jerry din also. No? Actually, what I will present to you is somehow, hindi naman siya by the book. So it's
every artist, di ba, merong, ano siya, meron siyang sariling style, ganyan. So, iba-iba tayo. So, this one is like, I call it the NDR style, Nell Del Rosario style. So, baka may mapulot kayo, may ma-adapt kayo on your styles, ganyan. It's not a tutorial, It's more of how I do the murals and yung mga basic steps natin. So first, what is a mural? So that the word mural originates from the Latin word murus, meaning wall, dingding. So doon siya nanggaling, doon sa word na yun eh. Ngayon kasi ang mural kasi is anything na painted na makaka-add sa aesthetics ng wall, ng ceiling, and other large permanent surfaces. So minsan may concave or convex na shape, minsan sa top ng church, ganyan. So that's the favorite technique of, siguro man kilala niyo si Da Vinci, tsaka si Michelangelo. So yun yung mga favorite nila talaga na art form. And then during the 1920s, talagang after the Mexican Revolution talagang medyo nagtalamak yung murals eh. Kasi yung they express yung feelings nila, yung emotions, ganyan, through art. So, siguro para din di magulo, we try to differentiate graffiti and murals. Sa graffiti kasi, it's, ad hoc siya eh. Unpaid, from an unknown artist, ganyan, on public buildings. Usually, ito yung mga nakikita nyo, yung mga, well, masama man sabihin, pero minsan yung part ng vandalism din, minsan ng mga artsy-artsy dyan, yung using the spray cans, ganyan, di ba, yung nag-spray sila. And minsan mixed media din. Tapos, it's more of yung expressing lang yung, minsan may happiness, angst, ganyan. So para siyang mixed emotion na medium na ginagamit. Whereas for murals kasi, it's a specific work of art by an artist. So generally kino-commission yung artist to make the mural. So it's from the word mur naman sa French. Yon, meaning niya wall din. So yon, para may background lang kayo. One of the earliest na murals made, the earliest na murals is this one is from Lascaux. It's from France. So doon sa may cave sila doon, nasa Paleolithic age pa 'yon So mga more than 20 years ago na. Doon yun yung date, kumbaga dated doon sa mga 20 years ago. 20,000 years ago na yung mga paintings nila talaga doon may gumagawa na talaga. So hindi siya bago yung murals. Talagang sa mga prehistoric times pa medyo doon nag-start na talaga siya. So this one, nung I had a great opportunity to see yung actual na Sistine Chapel ceiling. Yun, bawal nga lang mag-picture kaya ito, medyo madilim. Alam niyo naman na this is one of the best na mga murals na ginawa. Sobrang hirap ginawa. Well, alam niyo naman from the ceiling, 'di ba yung kwento yung nakahiga si Michelangelo and kung ano yung mga strategies na ginagawa niya when doing this. Imagine yung paints pa noon, hindi pa yung like right now na more of odorless and water-based na wala masyadong amoy, walang sa health. Dati talagang, ito nga, started between 1508 hanggang 1512. Ito, ginawa niya to. Sobrang galing, sobrang ganda, sobrang detailed niya. So it was commissioned by kay Pope Julius II. So, what are the types of murals? Actually, maraming hybrid ng murals eh. So, we'll just concentrate in 3 na types. Pero yun nga, hindi naman tayo dito by the book. So, maraming hybrid, maraming kumbaga versions ng murals. Pero we'll stick to the 3 muna. Number 1 is photography murals. So, this one, sige. Explain natin mamaya. Next one is the painted scenery or the image murals. Ito yung medyo doon tayo mag-focus. Next is the abstract murals. So, yan. Yan yung 3 na main types of murals.
As I said, maraming hybrid, so pwede silang mag-crossover. So for the photography murals, these are murals that showcase photography. So more of, yan, meron mga photo, may single photo or montage, ganyan. Meron mga ano like right now, dami ng advances sa printing. So, kumbaga tong photo mural, ano to parang mixed media na rin kumbaga. Kung isipin natin para sa mixed media. So, these are samples. This one, yung nasa left side, hindi ako may gawa niyan It's Eduardo Cobra sa New York. So, sobrang ganda niyan. Talagang, photo-worthy talaga siya. Photo-worthy siya. Ang ganda nung pagka-layout. So, it's a mix, parang painting, may photo, tas may konting, parang airbrush, ganyan. Or, basta, siya, mixed media na rin yung dating sa kanya. This one naman is my take on Ravioli Restaurant. Matagal na to, 2017. It's in MOA. Ano siya anong pizza restaurant siya. It's a pizza pasta restaurant. So, merong photograph ng parang lola na nagko-cook ng nagbe-bake ng pizza, luto ng pizza, and then hinaluan lang natin ng murals to make it more kumbaga lively and attractive. So we go to the painted scenery or image murals. So ito yung usual na nakita natin ngayon sa residences and restaurants. Sila yung mga kumbaga yung commission talaga na sa ngayon most of the murals ito yung ginagawa. Okay. So ayan. Ito mga samples. The first one sa top is a forest mural. Actually ang kwento nito yung wall, yung concrete wall nung may-ari ng house. Medyo medyo nagreklamo siya kasi medyo bumpy, medyo may mga flaws. Hindi siya yung sobrang flat yung yung wall. So instead of kumbaga gibayin ulit yung wall para maggawa ng bagong foundation, ganyan. We suggested na lagyan natin ng mural para ma-cover yung mga blemishes and yun nga yung mga tawag na ito parang nabuntis yung wall medyo may mga bumps na gano'n. So, yun, ang nangyari is parang medyo canvasy yung dating. So, after we painted the mural dun sa wall is nilagyan natin ng frame. So, mukha siyang canvas, di ba? So, yun yung effect niya. Para siyang mounted dun sa wall. Pero sa totoo lang, nakadirect siya dun sa wall. The one at the bottom is from Top of the Glow sa Glorieta Mall. It's for Tacoman. So, yun. It's it's a restaurant. It's yung serving tacos, ganyan. Yung kilala niya cilantro, no? So, it's same owner sila. So we go to abstract murals. So for abstract lovers, so ito yung gusto nila. So minsan nga nakakatawa, 'di ba, yung sa ating mga artists pagka sinasabi nila na yung abstract to. Na may misunderstood nila yung pag sinabi mong abstract na kumbaga yung iba kasi basta may mapahid lang na gano'n or medyo kalat lang yung colors, yung abstract na yan, ganyan. Pero sa totoo lang, di ba, meron pa ding meaning yun inside the artwork So, yun, di ba yun yung mga dating mga joke na pag, abstract yan So, walang ibig sabihin yun. Parang, para sa akin kasi mali. So, parang, meron talaga yan, may meaning yan. Lahat naman ng artwork, meron yan Kung meron kang angst dyan, may happiness ka dyan inside the artwork, meron talaga. So, these are samples. Yung nasa left side, yung nakita ko yan sa Australia. So, it's just a sample of actually, it's abstract pero may konting graffiti din. This one naman on the right is from Yogurt Nation. It was once a yogurt establishment. It's a resto na may nag-offer ng yogurt and food. Yung toilet nila, gusto nila may mural din. So, noong mga time na yun, siguro, mga more than 10 years ago. So,
Gusto nila daw yung toilet nila habang nasa CR ka, gusto nila happy yung gumagamit ng CR. So ganito yung gusto nilang layout. Yeah. So we go to the usual materials used for murals. So again, as I said, these are kumbaga yung sa aking style. Kasi marami talagang style na ng mga muralist, iba-iba yan. Minsan may airbrush, may spray cans, ganyan. So ito is about yung kung anong style yung ginagawa ko. So sorry. First is the sketch or the layout or the scale drawing. So sometimes pwede mong i-layout siya sa computer mo, tapos you print it out para yun yung kumbaga dadalhin mo dun sa venue ng mural, 'di ba? So ayan, nakita nyo may scale pa yan, no. Yan, mamaya i-discuss din natin yung mga techniques na yan. So yan, this is kumbaga the first ticket to mural yung scale drawing na na dadalhin mo. Yung kumbaga kodigo mo. Dito, yung colors, yung proportion, yung size to the wall, and basta yung actual design dapat nandun sa sketch nyo. And then we have yung washable colored chalk. Ito yung diskarte ko kasi dati, nung nag-start ako, I use pencils as yung kumbaga guide. Especially pag white yung wall mo, yung lead kasi ng pencil kasi, mahirap na yung burahin. As in, ang lakas ng kapit niyan sa wall eh. Especially yung lead niya, yung lead ng mga pencils natin. Minsan, pag na-try ko dati, nag-paint na ako, sobrang kapal na yung paint ko, yung pencil lumalabas pa rin yung marks. So, what I did is to do, to guide ng guides using washable and, yung mga colored chalks. Actually, yung isa nga, ginamit ko sa anak ko pa eh. Kumbaga, dapat kasi yung guides mo, syempre, while you're painting, and kung medyo na form mo na yung outline, kailangan, mabubura siya. 'Di ba? Kasi ang pangit naman kung may mga traces siya nung outlines eh. Next is the measuring devices. So, ito, importante sa akin yung level bar. Well, sa iba, rulers lang na merong bumibili pa sila ng hiwalay yung pang-leveling eh. Pero may nabibili naman kasi yung level bar na may different measurements, different sizes siya. This is used to balance din yung drawing mo, especially kung medyo full lettering yung design mo, para hindi ka tumabingi kasi yung nile-level mo siya eh. Kumbaga yung sa bubble ng water sa level bar, i-level mo yung lines ng outline mo para pantay yung drawing mo, especially pag nag-scale ka. Kasi pag scale ka, tapos mali yung scaling mo, like yung number of squares mo, mali. Pagka in-apply mo na yung painting mo, parang hindi siya proportion. So, medyo problema yun. Hindi kayo mababayaran doon pag ganun. Diba? So, retractable steel ruler or measuring tape, yan, ginagamit din yan. Siyempre, pag sukat. Actually, more of more of pag nag-start kayo ng mag-ocular. Diba? So, pag chine-check nyo pa lang. Kasi, siyempre, part of yan, costing kung ano yung sukat nung mural nyo. Alam nga namang maliit lang yung mural pero yung cost nyo pang malaki yan, di ba? So dapat exact talaga yung pagsukat nyo. Next, mali pa rin numbering ko, no? Next is yung paints. Siyempre, wala namang mural kung walang paints, di ba? So we use the paints and mixing tools. So, ayan, tube paint, acrylic usually yung ginagamit ko kasi nasa concrete wall yung mga medium, yung mga mga canvas natin. I also use yung mga house paints like ito, yung Boysen. Yan, shout out sa Boysen. One of the kumbaga yung strongest na hold na paint is yung Boysen. Kasi dahil nga pang bahay siya, pang concrete talaga siya. Better ang house paints sa mga mga outside, yung mga outdoor na mga artworks, outdoor na murals. Kasi syempre nag-iiba yung weather, di ba?
So, kung medyo mahina-hina yung paint na ginamit mo, pag yung mga medyo mga, sabihin natin mga class A lang na paints, madali mag-fade. So, kumbaga nakakaya din sa, dun sa client mo. Kasi ang guarantee kasi natin for murals, at least, siguro, minimum 5 years, dapat intact siya eh. Ganun dapat eh. Although may mga murals na 10 years na, nandyan pa din. So, pero syempre, dapat yung mga clients yung mag-update din. Dapat kunin kayo ulit para ma-refresh ulit yung painting. Baka bagong style naman. Ganyan. Mixing tools yan. Actually, yung technique ko, like right now, di ba, dahil nasa bahay tayo, yung more of uso yung nagpapadeliver lang, ganyan. Di ba, may mga utensils sila, plastic utensils, ganyan, or chopsticks, ganyan. Dahil nasa house ka naman, gamitin mo na yung mga utensils mo sa house. Yung mga plastic na yan, tago mo yan kasi malaking bagay yan pang mixing. Kesa sa maghahagilap kapag nagpe-paint ka na. Ako, marami ako doon sa closet, mga spoons and forks and yung plastic knives and popsicle sticks and mga chopsticks. Yan yung mga pang-mix natin ng paint. Para kumbaga disposable, di ba? So, pag nagamit mo, hindi ka na manghihinayang, tapon mo na. Pero at least, kesa yung maghahanap ka pa ng pang-mix. Kasi minsan, crucial din yung pang-mix mo eh. Pag minsan, medyo malambot siya or nabali siya, mahulog pa sa paint mo, problema pa yon. So, mas more yung mga ganung mga mixing tools sa plastic, okay yun. Next are the brushes. Yan. Iba-iba naman ang usage ng brushes. Alam naman natin yan. Yan. For example, yung fan brush for the trees. Ganyan. Diba yung mga leaves niya. Yung mga yung angled brush and round. Alam niyo naman yung mga functions niyan eh. Actually, practice naman. Sa practice, makikita niyo kung saan niyo talaga ginagamit. So, invest on brushes din. Kasi kumbaga yun yung weapon mo eh. Dun sa painting eh. So, may mga fine lines. So, kailangan may brushes ka. Mga ganyan. Mga maninipis na ganyan. So, tapos meron ka dapat yung pangmalakihan din. Actually, pag yung medyo malakihan na yung murals, ginagamit ko yung mga yung mga brush na pambahay eh. Okay naman siya. Huwag lang kayo bibili ng medyo low grade kasi yung brush, yung hair niya, na naiiwan dun sa canvas mo. Pangit. So, mas maganda yung medyo may konting, may brand ng konti para din swabe din siya mag-paint. Ganun. And then, yung palette knife, yun. So, mga textured naman na mga, di ba? Yung mga textured shapes, ganyan, or images yan, pwede. Next is the mixing plate or the palette. Actually, minsan nga, dumating yung time, puno-puno na yung mixing plate kung di na ako makapag-wash, wala ng oras. Kahit nga pirasong plywood, pwede na. Para basta malagay lang yung mga paint mo doon, ma-mix doon. Basta lang make sure lang na yung malinis yung combination mo ng paint. Pag medyo madumi na yung mixing plate, either palit ka or hugasan mo muna para hindi mag-mix yung mga tones. Kasi masisira yung artwork mo pag And then we use the cloth and the wipes. So, yun. Actually, yung wipes, ang advantage kasi ng wipes, medyo controlled yung moist niya factor niya yung pagka-moist niya. Hindi tulad nung sa cloth kasi minsan may tendency minsan sobrang basa, or kulang sa basa yung basahan na ginagamit mo. Minsan mag-smudge pa yung yung artwork mo. So yung wipes kasi more of pang lang siya, pang bura lang ng mga thin lines ng mga kailangan tanggalin, ganyan. Or yung minsan yung yan yung ginagamit ko pag yung pang-erase ng mga chalks, yung mga outlines. Water containers and sprayer. So, water containers, yun, yung pang-mix ng mostly sa acrylic to yung paglalagay mo ng water. And then yung sprayer, pag medyo nag-dry up na yung paints mo, konting spray, ganyan. Or kung gusto mo medyo mas swabe pa yung hagod mo. Siyempre, mas i-wet mo pa yung paints mo. Next is the varnish or the fixative, or we call the emulsion din. So, merong spray, meron ding niro-roller. So, bahala na kayo kung ano yung gusto nyo rin. So, para sa akin, maganda rin yung fixative na spray kasi, less yung mess niya. Tsaka merong
merong variant for yung option na yung merong option na matte, merong shiny. Yung kumbaga glossy. So nasa sa yon kung gusto mo. Ako kasi mostly pag indoor or yung mga restaurants gusto nila yung huwag masyado makintab. Lalo na pag yung mural mo pang selfie, hindi pwedeng glossy. Magbabounce kasi yung light eh. So yun dapat nyo din, ko-consider nyo din. Okay? All newspapers and painter's tape. So ito medyo magkasama ito eh kasi kailangan din malinis yung area. Kasi especially like for me yung mga kumukuha kasi more of restaurants and establishments. So minsan yung murals kasi sa end part na yan ng pag-construct ng building. So ayaw mo naman na malalagyan ng blemish or malalagyan ng stains yung mga furnitures or whatever na elements na nandun sa establishment. So, better be sure, lagyan nyo ng dyaryo, yung sa flooring nyo. And para hindi gumagalaw, lagyan ng tape. Yung painter's tape naman, yan, yung blue, or minsan may ibang color din yan. Pang-guide yan, yun sa, minsan pag gusto mo straight yung line mo, yung painter's tape, i-brush mo, tapos tanggalin mo, straight na yung line. No? So, we go to the tips on the biz. So, sabi ko nga, iba-iba tayo ng diskarte. So, this is more of, sabi ko nga, NDR's tips on the biz. First, advertise your services. So, take the advantage na of social media. No? Grab the advantage right now na libre siya. Hindi na tulad doon dati na kailangan po magpamimyo ng flyers or maggawa ng flyers or ng mga posters dyan para makita lang yung ads nyo. Now with social media, like for me, meron ako sa Facebook, Instagram, carousel, kahit sa marketplace, yan. Kailangan kasi makita nila dahil alam mo naman ng tao ngayon, mobile lang lagi yung dala. So, dapat present kayo doon sa mga platforms na yun. Number 2, ito yung medyo nakakalimutan din ng iba. Kasi, right now kasi, lalo na sa trend ngayon, you have to package yourself nicely. So, gone were the days na, pag sinabing artsy ka, dapat grungy ka sobra, or sira-sira yung damit mo, or hindi naman ganun, pero sabihin, nagigets nyo, di ba, yung artsy form ng mga 90s compared sa now, iba na eh. So, what we're talking about here kasi is we have, syempre, legit na customers and yung mga clients natin is for murals kasi establishments, mga yan, mga people with big businesses eh. So you have to communicate with them. So hindi ordinary na tao din minsan yung kausap mo dito kasi minsan business owners eh. So you have to dress up well and kumbaga i-advertise mo talaga yung sarili mo na the way you talk, the way you converse, pag siguro kung medyo yung conversation medyo formal, medyo mag-formal ka rin ng konti. Kasi, sa business na to, hindi naman porket tinawag ka na for mural, ikaw na eh. Siyempre, bidding din yan. Parallel bidding yan. So, I'm sure na meron din silang kausap na iba. So, first impressions, di ba, last. So, kung ano yung tingin nila sa'yo, tapos medyo, sabihin na nila na presentable and syempre, mahalaga pa din syempre portfolio mo. Mamaya puro forma tayo dito eh, di ba? So, kailangan syempre portfolio mo. Pero other than that, syempre, kailangan yung presentable din. Hindi ka intimidating. And, easy to go with kahit kanino. Kasi, kumbaga, right now din, ang isa pang concern is yung trust, di ba? Kasi, honestly, meron akong clients dati na never ko nakita ng actual, ng in-person. As in, virtual lang kami, chat lang, tapos punta ako doon sa establishment niya,
Tapos gagawin ko na yung mural niya and then, yun na, that's it. Picturean ko. Tapos, doon na, usap na kami sa billing kung balance transfer. Ngayon nga, may GCash na. So kumbaga yung sinasabi ko lang dito, yung package yourself is yung to build trust din dun sa sa client mo. Kasi itatrust niya na gagawin mo yung maayos yung artwork eh. Tsaka 'di ba minsan minsan may setup na humingi tayo ng down payment eh. So pag medyo sketchy, medyo hindi ka pagkakatiwalaan nung client mo, baka ayaw mag-down payment sa'yo, di ba? So more of talaga yung building the trust. Sa iba medyo minimal lang to, pero sa akin kasi it's a big a big tip for all the muralists out there. Number 3, ocular inspection. Ito ang isa sa mga pinaka-importante. Kasi well, right now virtual, 'di ba? So minsan sa virtual lang kayo mag-uusap. Papakita niya sa pictures, ganyan, yung wall niya, or yung paggawa niya, minsan may video, ganyan. Iba pa din eh. Although may mga exemptions minsan talagang hindi kaya ng situation eh. Pero as much as possible, kung kaya nyo na mag-ocular doon sa place, gawin nyo. Kasi like for this one, this is in BGC, a restaurant. Siya, yung Babari. Nung tiningnan ko siya, dun sa picture, iba yung kumbaga yung pagka-visualize mo sa kanya, dahil yung picture niya siguro concave or convex yung lens ng phone niya, iba sa actual. So buti na lang nakita ko. So dun sa pagpunta mo dun sa location, that's where you will also request for scaffolding. Baka mamaya ang taas pala, unless meron kayong sarili, di ba? So yun yung point kung saan ka magko-consider ng mga elements na kailangan mo for your mural project. So may ventilation ba? Kasi like yung dati, meron din ako kinommission, sobrang init. Syempre pumorma ako. Hindi ko alam na wala pa palang aircon, wala pa palang electric fan yung restaurant na yun kasi nga ginagawa pa lang or hindi pa ata na-order. So sobrang init. So ang nangyayari, the next day na ako pumunta with yung mas manipis lang na damit kasi hindi ko alam na ganun pala yung situation. Minsan sabi natin may malamok, ganyan. So dapat may dala kang off-lotion or may dala kang katol or whatever. Consider mo yun kasi while you're doing your mural, dapat walang distraction 'Di ba? So dapat talaga lahat controlled mo. So sometimes may time naman na nagpe-paint ako dito sa katabi ko, nagdi-drill pa. Masakit sa ulo pero wala hindi ko rin siya na-check. So yung status pala niya is ginagawa pa yung other side. So as much as possible, kung pwede dun sa sa client mo na doon ka na sa end part para wala na ring distraction, malinis na rin yung lugar, wala ka ring mababangga or whatever na malalaglag, ganyan. So, yun. A deal is a deal. So, ganito. May instances kasi na starting from costing, nakapag-cost ka na, no? Tapos, medyo slightly may nagkamali ka sa computation. Pero nabigay mo na yung cost mo dun sa client mo. So na lang, kung medyo hindi naman sobrang layo yung cost difference nung cost dun sa kinompute mo, bigay mo na. Kasi a deal is a deal. Huwag mo nang sirain yung trust sa'yo para makaulit pa sa'yo. Kasi kung sabihin natin, for example, yung cost nito, sir, 10,000 yung wall na to. Tapos the next day, nag-text ka. Ay, mali pala, sir. 12,000 pala yan kasi nakalimutan ko na may white base pa pala siya. So, better be sure muna dun sa costing mo before ka kasi minsan excited ka Kasi may project ako. Big ako, ganun presyo to.
Hindi mo pala na-consider na malayo siya. Hindi pa na-consider na wala palang food dun sa location na yon. So, dapat mo mabaon. Or walang delivery dun sa liblib na lugar na yon. Ganyan. So, yung mga ganun ba, dapat i-consider mo lahat nung before ka talaga magbigay din ng cost mo. And yung kung may mga add-ons, pag-usapan nyo lang naman mabuti. Kasi, kung minsan naman, kung additional lang naman na one word, idadagdag dun, pagbigyan mo na. Kasi ang purpose din kasi nun, kumbaga yung makaulit din sa'yo eh. Hindi yung, kumbaga, one time, big time. Sayang din eh. Kasi, mostly yung mga clients ko din came from, yung word of mouth eh. Kasi pag nagustuhan ka ng isang client, refer. So, dire-diretso na yun. Hanggang makilala ka. So, yun yung doon. Yung, kumbaga, tip doon. A deal is a deal. Wag mo na siyang sirain. Price it right. Actually, connected to dito. Price it right. Wag naman sobrang mahal. Hindi ka naman si Michelangelo eh. Wag din naman sobrang mura. Kasi artist tayo eh, di ba? Kaya wrong yung notion, wrong yung iniisip natin na yung artist gutom. Wag ganun yung Kaya nga tayo creative, di ba? Creative people, ibig sabihin yan, hindi yan dapat nagugutom. Kasi creative ka eh. You are creative enough to find ways kung paano ka kikita. So, price it right. Wag yung sobra-sobra ka naman. So, iba-iba tayo kasi ng style ng costing din. So, sometimes merong costing na per square feet. Ganyan. Multiplied by the length, by feet yan, by length, by width. Tapos, multiply mo kung how much yung per square foot mo. Depending on, on the difficulty of the design. So, minsan may mag-chat sa akin, Sir, magkano pa mural? So, ang hirap, di ba? Ang hirap sagutin. Ay, kasi iba-iba nga yan eh. Kasi, a 10 by 5 na black and white mural and a 10 by 5 na multicolored, magkaiba agad ang presyo nun. So, hindi mo pwede, kumbaga ang sagot doon, Sir, ma'am, each design kasi varies eh. So, depende talaga dun sa dun sa color sa colors ganyan na gagamitin mo and sa difficulty ng design. Basic steps. Medyo malapit na tayo, sorry. Basic steps in sinasabi ko the NDR way. Simulate the design on paper or on your gadget, on your iPad, ganyan. Scale mo if needed. So, like ito, malaking wall to. Mamaya makita ko yung slide. Malaking wall ito eh. So, more of, kailangan talaga perfect talaga yung proportion mo. Na-remember nyo yung mga old times na yung mga gumagawa ng mga karatula ng sine. Yung wala pa itong mga tarpaulins, di ba? So, yan. Scaling ang ginagawa nila nun. Yung ginagawa nilang malaki si Fernando Po Jr., ganyan. Yun, scaling yan. So, para proportion yung lahat ng parts, yung elements ng design mo, scale mo siya. And then, so for this one, yan, makikita nyo paano siya, yan. Ganyan kalaki yung wall eh. So, kailangan mo talaga siya i-scale. Makikita nyo, nandyan yung lines ng chalks. Yan. So, yung basic outlines. Yan lang. So, layer by layer, you paint the image and make sure na magbe-blend siya. No? So, for me, yung acrylic, mabilis siya matuyo. Tapos, dito pa, like for this project for Super Sam, sa Scoutopia sa QC. Madali siya matuyo. So, like, pagtapos ka na dun sa left eye, bago ka pumunta dun sa right eye, tuyo na. So, dapat mablend mo silang dalawa, parehong-pareho. So, yun yung challenge. Tapos may hagdan ka pa, so mamadali ka. Well, yun yung fun part eh. So, i-blend. Kailangan yung blending talaga. Practice talaga makes perfect. So, again, hindi ko ituturuan kung paano yung proper way. Kasi talagang practice talaga yung makakatulong sa inyo. Ayan, ganyan kalaki siya. Yan yung paano siya i-paint. Next naman, ito na. Remember that the project is finished when the client says it's finished.
So, walang magsasabi na tapos na yung artwork mo, kundi yung client mo. Ngayon, kung yung artwork mo, yung sarili mo lang, sa bahay mo lang yan, sabihin mo tapos na. Tapos na. Pero kasi dito, for murals kasi, it's a commission artwork eh. So, wala makapagsabi na tapos na. Kumbaga, collaboration din. Pwede mo sabihin naman na, ay sir, ito na po, yung tapos na, yung kumbaga artwork na pinag-usapan natin. Pero syempre, ingin mo talaga yung feedback niyan. Huwag naman yung totally babaguhin ha. Kumbaga lang, kailangan may acknowledgement na it's finished na. So, like this one, ito na, fortunately na featured din sa Philippine Star. Nandyan, shout out kay Sir Jerry C. and Miss Sharon Carlos. Sila yung mga owners niyan. Yan, sa Philippine Star na feature siya, yung restaurant na to. So, for this one, nakita nyo may elements na, after ng painting, nilagyan pa nila ng leaves na, mga artificial na plants eh. So, yun yung pinaka-hair niya. Always make sure that your painting is sealed. So, for this one, ginamitan ko siya nung fixative. So, final fixative. So, protection siya. Although ito indoor to, pero okay pa rin na may protection siya. Like, pag tinatch siya ng mga bata or ng pets nyo, madali siya ma-clean. Matatanggal yung mga blemishes. Extra tip, watch your step. So, like for this one, mataas siya. So, naka-scaffolding ako dito. Wala pang harness nun eh. Kaya nagtali lang ako para sure. So, yan, medyo mataas siya. Kasi ang tendency pag yung artist, 'di ba, pag yung nagpe-painting tayo, medyo umaatras tayo, tinitingnan natin kung gaano kaganda. Iisipin niyo kung nandoon kayo sa second floor or nandoon sa scaffolding. Mag-ingat kayo kasi baka malaglag kayo. Which nangyayari na sa akin dati, buti nakakapit ako. Medyo kumbaga gusto ko na yung artwork, so medyo matras ako ng konti. Nakalimutan ko naka-scaffolding ako. Ayun lang, luckily, medyo may nakasalo. Ayun. Natapon lang yung paint ko sa floor, pero water-based naman, so narinis naman siya. So now, in last part, I'll show you some of my works. Yun. This one is a commission artwork. Yung closet niya, ng mga sobrang dami niyang sapatos. Gusto niya, ito yung wall ng closet niya. So may mirror dyan. So ginawa kong parang mouth yung mirror. Tapos, yan, mahilig siya sa Supreme, sa Jordan 1. Yan, so, yan, nilagay ko yung mga elements na gusto niya. So, yan. Except Terminal 1. So, kung napunta kayo sa airport, and makikita niyo siya, pagbaba niyo ng escalator, there's a restaurant there, Viajeros. So, ito siya. Yung naka-frame naman. So, ginawa ko siya sa house, tapos finrame, dinala na lang dito sa airport. This one is in BGC. It's SOUV, SOUV. It's yung owners ng Sima na restaurant. So, restaurant siya, nag-offer ng mga healthy food. So, more of lettering yung murals niya. Pero meron din siyang map of kung saan nag-originate yung mga spices nila. Is in Mega Mall. Nung time na to, for Bonchon, yung time na to kasi, hindi pa sila nagpe-purchase ng mga sticker eh. So ito talagang mano-mano font pa. So right now kasi ang alam ko, naggawa na sila ng mga computerized, yung mga die-cut na. So mas yun na. Pero nung mga time na nag-start pa sila, ito, hand render ako ng mga lettering. Yan, yung Korean style chicken, tapos yung may jeep siya, yung may Statue of Liberty. Yan. So, yan. This one naman, ito, medyo close sa heart ko kasi this is the room of my firstborn. So, yung panganay ko, nung pinanganak siya, ito yung favorite na book niya, pinaint ko lang doon sa, sa wall niya doon sa nursery room. And then this one, super madugo. Medyo kaibigan ko lang talaga kasi yung may-ari, kaya ako pinagbigyan. Pero sana sabi ko sa kanya, dapat nag-wallpaper ka na lang. It's in continuous pattern lang. Si Leah, my close friend,
ito yung pinagawa niya doon sa wall niya. Sabi ko, hindi ko na to ulitin. Sobrang madugo. Pero ang ganda nung natapos niya. Ang sarap ng feeling. This one is from Sima Shangri-La and Sima Greenbelt. So, yan yung mga walls niya. Pag nagawi kayo dun sa Sima na restaurant, yan. Shout out kay Miss Managoko for the opportunity. So, ito yung mga walls niya. And then, this one naman is from Super Sam din. It's yung toilet nila. So, gusto nila yung bathroom nila talaga maganda. May mural din. So, yan. Siren pa sa background. So, yan. May birds dun sa men's room and flowers dun sa isa. This one is a living room. Medyo degourné yung style na gusto niya. So, yan. May details ng mga peacock, mga birds, tapos may plants and flowers. This one is for Pujo, dito in San Fernando, Pampanga. Commissioned din for a wall, beside dun sa wall na naka-display yung cars. So, more of, pagka nagpa-picture sila, nabili nila yung car, gusto nila na parang nasa France sila. So, yun yung setting. This one is for the Scrub Center na telecom. Paano siya parang establishment din siya. Tapos kung gusto niyo magpa-selfie, yan, andito yung may butterfly wings. Yan. Then lastly, this is a quick video lang for Samgyeopsal sa Romantic Baboy in McKinley. So, yan. Ganyan lang. Okay. So, actually, that's all. Ang pinakapayo ko lang is make your passion your paycheck. No? So, thank you and happy painting. So, these are my social media platforms na nandun yung mga works ko. Thank you very much. So, that's all. Thank you, Sir Nell, for a very informative and interesting talk. I'm sure that our audience gained a lot of information today. So, in addition to Sir Nell's talks, we will be having another speaker that will also share his experiences with murals. Our faculty speaker is currently a full-time faculty member at Far Eastern University, Manila, Philippines. He has recently garnered the distinction of Benemeritus for his master's degree in fine arts, major in painting and sculpture at the University of Santo Tomas. He was also part of the pioneering batch of FEU's Bachelor of Fine Arts, major in painting degree program, and served as the founder and president of the first Fine Arts Alumni Association. This curious-minded artist applies his eager-to-learn mentality inside and outside of the art studio. Although a painter by profession, he continues to explore other avenues of art such as sculpture, graphic design, poetry, photography, printmaking, architecture, and basic engineering. He finds himself truly in his element when he gets to commune with nature. Backpacking and mountaineering are his go-to methods of recentering his life, and he finds tranquility in the glorious mountain ranges of his home country. In one of such sojourns, he chanced upon a desperate creature whose wild eyes and speckled plumage spoke of a quest for the artist. After that encounter, our faculty speaker resolved to be an advocate of the environment and to use his talent to promote nature's restoration. Let us all welcome our faculty speaker, Mr. Jerry Makatuno. Hi, Sir Jerry. Can you please share with us your mural painting experiences? Yeah, hello. Good afternoon. Hindi ko masyadong tatagalan yung presentation. Basically yung present kanina ni Sir Nell is yung usual na process kung paano gumawa ng mural, and actually meron tayong kanya-kanyang process. Meron tayong iisang proseso sa paggawa ng mural. Pero meron tayong iba't ibang paraan kung paano ginagawa yung mural. So yung mga present niya kanina is parang ganun din yung proseso ko kung paano ako gumagawa ng mural. Nagbabago na lang kung paano ko siya gagawin na. For example, sa preparation stage, instead na gumagawa ako ng scale method na gumagamit tayo ng parang medyo manual yung approach. Sa akin, minsan gumagamit na ako ng projector
para pabilisin yung proseso nung ano ko nung paggawa ko ng mural, especially pagka indoor yung project. So parang ganun yung parang ganun yung ano natin. Anyway, para sa kaalaman nyo, siguro mag-start muna ako kung paano ba ako napunta sa paggawa ng mural. Well, basically well, nabanggit kanina, graduate ako, isa ako sa pioneer ng painting major sa FEU. So 5 lang kami nakagraduate nung back in 2005. And dahil first batch kami, basically by nature, parang ang nangyayari is after graduation, hindi namin alam kung paano yung gagawin namin or nalilito pa kami kung ano yung pwede namin gawin after graduation. Kasi nga, ang pinaka main na problema noon is hindi namin alam kung ano ba yung magiging posibleng trabaho namin after graduating dun sa program ng Bachelor of Fine Arts major in painting. Unlike yung sa advertising, mas malinaw yung linya nila na pwede silang magtrabaho sa mga advertising agencies. For example, pwede silang magtrabaho sa maraming bagay. Unlike yung sa amin, hindi namin alam kung paano yung gagawin. So, doon ako naging curious sa lahat ng bagay na nangyayari sa akin. So, yun din yung nagtulak sa akin para pag-aralin yung iba't ibang sanga nung art forms. Nabanggit din kanina sa introduction sa akin, painter ako by profession, kasi yun yung nakatag sa pangalan ko and doon sa career or doon sa tawag dito, sa course na tinapos ko. Pero hindi ako nag-focus lang doon. Basically nagkaroon ako ng pagkakataon para makapagtrabaho sa trabaho rin ng mga advertising major. Nagtrabaho ko as in-house graphic artist. Nagtrabaho ako as photographer, freelance photographer. Nagtrabaho ako as hindi ako familiar kung familiar kayo doon sa hindi ako sigurado kung familiar kayo doon sa mga rebulto na nakikita natin sa harap ng mga stores, yung mga malalaking mga rebulto diyan na nasubukan ko rin magtrabaho sa ganung field. Isa sa pinaka weird na naging trabaho ko is nakapagtrabaho ko sa isang architectural firm. So nagtrabaho ko doon as renderer. So basically pag after i-design ng architect yung nila, and panahon namin kasi wala pa yung wala pa masyado yung computer. So mano-mano lahat. So ako yung nagre-render sa mga design sa mga architect. And dahil tumagal din ako ron sa trabaho na yon, na-adapt ko yung skills or yung learning na dapat ko makuha dahil katrabaho ko mga architect. So nagkaroon din ako ng pagkakataon na matuto ng mga architectural projects, and nag-design ako ng mga buildings. Although hindi ako yung pumipirma, pero nagkaroon ako ng pagkakataon para makipag-collaborate doon sa mga license na architect. And then doon napunta yung mural. Sa isang project na nagawa ko, nag-design ako ng two-story building sa Tagaytay. After matapos ng building, after maitayo or mai-construct na yung structure, merong wall doon na bakante. So doon ko naisipan na nalagyan ng bihisan siya ng kulay or gawan ng mural. So from there, nagtuloy-tuloy na yung mga mural projects ko. Pero unlike doon kay Sir Nell, na medyo parang advertising talaga, or parang hindi siya advertising, mas commercial hindi ko lang kung tama yung term, pero mas commercial yung approach nung mural niya. Yung sa akin kasi is more para mas private siya. Na every time na meron akong project, ini-integrate ko yung mural doon sa project ko. Isa sa pinakamalaking project na hinahandle ko is yung sa Palawan. Basically gumawa kami ng dinevelop namin yung isang bundok doon. Gumawa kami ng pilgrimage site. So instead of ang concept niya is parang to simplify yung idea ng concept ng project na yon, para siyang Stations of the Cross, meaning aakyat ka ng bundok and then merong station sa bawat part ng bundok na yon. Ang difference nung sa amin, yung concept nung pilgrimage site na ginawa namin, or yung pinamunuan ko rin yun actually, Marian Shrines yung ginamit namin na mga stations. Marian Shrines meaning nandito yung Our Lady of Medjugorje,
Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, yung mga ganung bagay, Guadalupe. So basically, yun yung isa sa pinakamalaking project ko na nagkaroon ng involvement ng mural kasi every stations or every shrines doon sa trail ng mountains, inadapt ko yung pinasukan ko ng mural yung lahat ng background nung rebulto nung Marian Shrine. So ang advantage lang siguro actually ang difference sa ginagawa ko, every time nagagawa ko ng mural is hindi lang ako nagfo-focus doon sa paggamit ng pintura. Basically parang assemblage type yung approach ng mural ko. Meaning ina-adapt ko yung raw materials na available doon sa location kung saan ako nagtatrabaho. For example doon sa Palawan, more than roughly mga 3 years yata ako tumira doon sa bundok na yon. Nalalaman ko kung ano yung marami na sources na pwede kong magamit, na pwede kong emerge doon sa project ko. For example, instead of flat wall lang siya na may minsan ginagamitan ko ng kahoy or ng alibong, mga local materials na marami na marami ka makikita doon sa local area. So yun yung actually kumbaga sa mural pa rin yung konsepto ng ginagawa ko, pero sinusubukan ko siyang pasukan ng makabagong paraan na kung saan nag-i-integrate ako ng mga bagay na hindi siya usual na ginagamit sa paggawa ng mural. So yun yung actually yun yung gusto kong i-point out dito sa presentation ko. Especially sa mga estudyante na nakikinig. Alam ko marami sa estudyante na nahihirapan talaga pagka sinabing mural, parang natatakot na silang gawin yon kasi una-una takot sila sa sukat kasi iniisip nila pagka mural malaki yan which is actually hindi naman talaga dapat kung i-define natin technically yung mural, hindi siya ganoon, pero parang ang idea kasi is natatakot sila na gawin yon kasi medyo malaki yung artwork, pero actually hindi, minsan mas okay pa yung malaki kasi nga simpleng sundot lang ng pintura or kahit na anong art materials na gagamitin nyo is nabubuhay na yung subject nyo doon sa painting nyo. So ang sa akin, ang pino-point out ko rito, kung sakali man na meron sa inyo na nagpaplano or nagbabalak na mag-focus sa paggawa ng especially sa mga students, which is mostly yung mga nanonood dito, malamang mga students din. Nyo lang, subukan yung wag kayong magpakampante kung ano yung natututunan nyo na. Subukan yung matuto sa lahat ng bagay na maging kayo, maging aware kayo or maging curious kayo sa lahat ng bagay na nakikita nyo, kasi minsan lahat ng idea na yan is nandyan lang sa harap natin, pero hindi natin siya nagagamitan nung sapat na na pagiging creative para gamitin siya into something na pwede nating i-convert into artwork. So lang kayo, mag-explore lang kayo na mag-explore. Basta importante gawin niyo lang kung basta pinaka-importante dito, masaya lang kayo doon sa ginagawa niyo. Yun lang siguro yung pwede kong maidagdag. And mostly yung mga technical aspects naman, like yung scaling, yung para sa kasi minsan minsan may mga estudyante na sinasabi na parang pandadaya yung ginagawa, for example yung projector. Actually hindi. Yun nga, para pabilisin lang natin yung proseso ng natin. For example, si Michelangelo Buonarroti, nung ginagawa niya yung Sistine Chapel, ang proseso nila is siyempre i-sketch muna sa maliit, and then i-scale nila para sa malaking papel, and then yung papel na yung bubutasin nila yung outline nun, and then papahiran nila ng pintura or basahan pintura, papahiran nila. So yung outline na yun magte-trace dun sa wall. So basically ganun yung proseso nila, and pag kinompare nyo siya dun sa proseso nung ginagawa ko, mas mabilis siya. So minsan
kailangan natin gamitin din yung utak kasi unang-una ang pinaka main difference sa mural at saka yung usual na painting na ginagawa natin or yung canvas painting na ginagawa natin is mas mahirap yung mural kasi kasama yung environment no sa kailangan mong i-consider. So kailangan mong ano yan, kung gusto mong kung gusto mong makagawa ng magandang project, kailangan hindi ka lang maging artist. Kailangan maging chemist ka rin kasi alam mo kung ano yung eksaktong pintura na gagamitin sa specific na area. For example, yung is medyo maaraw, so kailangan mo pag-aralan kung ano yung pintura na hindi siya mag-fade in the long run. So kailangan mo rin maging mathematician kasi kailangan mong i-scale na maayos yung artwork mo. So mga ganung bagay. Pagiging artist kasi is hindi lang siya pagiging artist. Pagiging artist is kailangan kailangan maging malawak ka. Kailangan nasa universe mo yung nasa kamay mo yung buong universe para makagawa ka ng isang project na maayos. Siguro yun na yung doon ko natatapusin yung presentation ko or yung sinasabi ko ngayon. Salamat. Ana? Thank you, Sir Jerry, for sharing all of that information with us. So now it's time to read some questions sent by our audience. So for our first question, Mr. Nell and Mr. Jerry, is there a specific wall that is not mural painting friendly, or can all walls be painted and turned into a work of art? Sorry? Sige sir, ikaw muna. Okay. Yeah. Actually hindi lang sa wall. Tulad ng sinabi ko before matapos yung talk ko. Depende 'yun sa environment. For example, naalala ko before dun sa pinakamahirap na nagawa ko yung sa Tagaytay meron akong parang 1 2 3 4 apat na mural project sa Tagaytay. And yung dalawa doon is siya. Ang setting is nandun sa malapit sa Taal and alam niyo naman yung temperatura ng Tagaytay. November to March is sobrang kapal ng fog, and then yung succeeding months after noon is sobrang init naman. So mahirap siyang gawa ng mural kasi kailangan mong pag-aralan niya kung ano yung eksaktong pintura na gagamitin, hindi yung wall, hindi yung environment dun sa So ano yung ginawa ko na solution doon? Instead of purely mural yung ginawa ko, gumamit ako ng mosaic doon sa artwork ko. Blended ko siya sa mural para at least may konting painting pa rin, and then mostly tiles para at least mainitan or maarawan, magiging okay pa rin yung quality ng artwork nyo sa matagal na panahon. Okay, thank you, Ana. Thank you, Sir Jerry. Sir Nell, will you add something po? Yes, actually, yung same thing kay Jerry, meron mga locations na medyo mahirap nga, like yung mga conditions, like yung sa Taal. Siyempre, di mo rin alam kung nga ba nagpe-paint ka, may mag-explode ba siya or whatever. Pero, what we do, like yung, for example, sa mga locations na, yung sa akin naman kasi, ang nangyari is, medyo yung sa residence niya, yung sa bahay niya, medyo pag umuulan kasi medyo moist yung wall na yon. So pinipilit niya na palagyan ng design yung wall na yon. So yung mga ganon, siyempre depende sa discussion nyo. In-explain ko na kahit anong kapal ng paint na lagay natin dyan or kung anong kahit na mag-waterproofing tayo dyan, pero yung source nung kung bakit siya nagmo-moist, which is yung roof niya, medyo may problema. Hindi tayo magpo-push through. Sabi ko kasi, hindi naman ayoko yung parang ang dating lang is, kumbaga, pera-pera lang na parang, kasi yung iba kasi parang like, yung thinking na basta matapos ko to, bahala ka na kung ano. Siyempre, ang gusto kasi natin mga muralist, yung magtagal and magstay yung design mo, di ba? So with that wall na medyo moist, yung lalo na pag medyo rainy season, hindi talaga baka may tendency pa mag-molds kasi yung ibang part eh. So what she did dun sa location niya, pinagawa niya muna yung yung mga gutters and yung
sealing all the walls. Tsaka ako nag-work. So, yun namang time na yon, yung situation lang yung nakapagpigil. So, naggawa muna ng solution before kami nag-proceed dun sa artwork. Thank you for that, Sir Nell. So for our last question of the day, based on your experiences, can mural painting be a career path on its own? Yung Go ahead, sir. Yeah, sorry, nagkakaroon ng technical dun sa mute button. Career, pwede siya. Depende kung gaano ka kaseryoso dun sa paggawa ng mural. Pero ang kasi pagka kasi sinabi nating career, laging connected dyan yung pera eh. And yung pera kasi para sa akin is resulta nga lang siya nung mga action na ginagawa natin. Meaning kung magiging masipag ka or siseryosohin mo talaga siya, posible kang kumita na malaki. Pag medyo sablay talaga yung style mo or yung proseso kung paano mo ginagawa, posibleng hindi. So basically ang ko lang siguro is actually ang tanong ba is kung masaya ka ba rin sa ginagawa mo. So pag pinasok kasi natin yung career is yun nga, connected yung pera and something na ayaw kong pinag-uusapan every time na gumagawa ako ng artwork. Although syempre practical reason kailangan pag-usapan yung pera syempre. Pero base kasi sa akin, hindi ko alam kung posible sa iba or at least sa akin, sa experience ko. Minsan, basta masaya ka sa ginagawa mo kung saan dumarating yung pera eh. Meron pagkakataon na parang wala akong pera ngayon tapos biglang may tatawag magpapagawa ng kung na related sa mga project na ginagawa ko before. So, for example, ito yung pinakamagandang storya eh. One time before ako mag-take ng masters, wala akong trabaho noon. Medyo ubos na rin yung budget. 10 years after after ko ginawa yung mural, yung isa sa mural sa Tagaytay, nandito sa market, city market ng Tagaytay. Meron napapadaan doon na may-ari nung isang restaurant chain. So hindi ko alam kung pwede ko sabihin ko na yung pangalan yung pansit ng Malabon. Siya yung may-ari mismo. So napapadaan doon siya kasi parang face ni Virgin Mary. Then gawa yun sa tiles at saka pintura. So yun nga kasi Tagaytay pinag-merge ko yung So nung lagi siya napapadaan doon daw nung time na paggaling siya sa Batangas kasi meron silang farm sa Batangas. So nadadaanan nila yung pagpabalik ng Manila. Nakita niyo yung mural ko na ginawa and isang beses dahil medyo siya parang Marian rin siya devoted din siya sa mga Marians. So ang ginawa niya kinausap niya yung may-ari ng structure. So kinuha niya yung tinanong niya kung sino yung gumawa and kinuha niya yung number ko, kinuha niya yung email, yung lahat ng contacts. So noong time na yon medyo sobrang basag na yung yung bulsa ko noon. Totally wala ako noon. And then maya-maya tumawag siya. Nag-o-offer siya ng project. So basically yan minsan mahirap siyang paliwanag pero yung universe na mismo yung tumutulong sa iyo basta gawin mo lang kung ano yung gusto mong gawin, masaya ka sa ginagawa mo. Bahala na yung mundo na tumulong sa iyo. So yun yung sa akin. Yeah. Thank you. Thank you, Sir Jerry. So, Mr. Nell, will you add something? The Yes. question is, based on your experiences, can mural painting be a career path on its own? Actually, di ba like
yung discuss ni Jerry kasi yung medyo ano din, medyo may difference din yung kumbaga yung styles din namin and yung approach dun sa mural. Kasi sa akin more of sabi nga ni Sir Jerry kanina is more of commercial, 'di ba? So more of yung talagang may clients ako from establishments and yung mga residents na gustong magpa-mural ganyan. Kasi it started as a hobby lang eh na kasi 'di ba yung my profession right now is actually part then is in the creative side kasi we design clothes and accessories and basta mga fashion items no which is related also to art. So luckily lang yung mural kasi is like a form of an outlet lang for me. For me ano kasi right now syempre meron talaga akong job, 'di ba? Meron akong everyday job. So this for me it's kind of sabihin natin an extra lang and hindi ko rin kasi masabing sideline kasi hindi naman siya always na meron. For me. Kasi mostly nga ano mostly yung mga clients right now is yung mga referred ni ganyan, friend ni ganito, ganon. Which is for me ano lang outlet lang for yung to bring out your creative juices din. Pero sabi nga rin ni Jerry kanina, kung maayos kang gumawa or maganda yung gawa mo lagi and okay kang kausap ng mga clients mo, possible siya na maging career. Ang tip ko lang is you have to have the dedication, the patience, and siguro because syempre competitive din ngayon yung market eh. So kailangan meron ka lang X factor lang. Kumbaga meron kang difference from the other muralists. Yun lang. Kumbaga meron kang maiahain sa mga customers mo which they cannot find from other muralists. So for me the answer is it's possible. It's a yes. Yeah. Thank you, Sir Nell. So we have a question from our audience and the last question for today. So how much po ang square foot ng mural painting? So how much is mural painting per square foot po? Hello, yeah. Okay. Regarding sa pricing, mahirap siyang idikta eh. Una-una, maraming kailangan i-consider kasi. For example, kung sino bang gagawa, kung gaano ba kahirap yung lugar. For example, baka magpipinta ka sa 24th floor ng building sa gilid ng building. So syempre mag-iiba yung pricing nun. Depende yun sa depende yun sa magiging project, depende sa assessment mo. And depende sa presyo mo rin as an artist. For example, siyempre kung Michelangelo ka na, siyempre iba yung presyo mo kung ano ka lang, kung estudyante ka lang niya or parang gano'n. So, hindi ko masasagot directly kasi maraming kailangan i-consider. Yun lang siguro yung pwede ko may comment. Yeah, thank you. Actually, same din kay Sir Jerry. Medyo mahirap pag-usapan yung if may fixed price for a mural kasi factors to consider are the location, the size, the difficulty of the design, and yung materials na gagamitin. Kasi kung, for example, right now, nasa Pampanga ko, kung kapitbahay ko lang yan, iba yung presyo dun sa kausap ko sa QC. Diba? So, iba-iba talaga siya. Tapos, syempre, kung meron na siyang, kumbaga, meron ka ng nagawa sa kanya dati, may special price din siya. Ano yan eh, syempre, like yung discuss ko kanina, you have to price it right. You have to price it right talaga. So, regardless kung friend mo siya or friendly ganun siya, dapat patas lang yung laban para kumbaga makaulit pa sa'yo, no? So, yun, dapat
ano talaga, wala talagang fixed price. Thank you. Thank you, Sir Nell. So, we have a comment po from our audience. How much do you price daw po per square foot? Si Sir Jerry ba muna ang Ikaw po, Sir Nell. Ikaw yata, Ako? Sir Nel. Ikaw yata, Sir Nel. ano na lang, PM na lang tayo. Okay, sir. So I think we have read all the questions. Thank you again, Sir Nell and Sir Jerry, for answering our queries. So let me now present this certificate of recognition to Mr. Nell Del Rosario as FEU IORFA's Resource Speaker on Artist Talk, given this 25th day of November 2021, signed by the Dean of IORFA, Architect Raquel Bakiran, and Fine Arts Department Chair, Ms. Jacqueline Dating. Again, thank you very much, Ms. Jack Dating, for this opportunity and the whole of FEU IRFA. So sana marami pang opportunity na makapag-share din sa inyo. Thank you very much. Thank you, sir. And let me also present the certificate of recognition to Mr. Jerry Makatuno as FEU IORFA's faculty speaker on Artist Talk, given this 25th day of November 2021, signed by the Dean of IORFA, Architect Raquel Bakiran, and Fine Arts Department Chair, Ms. Jacqueline Dating. We have finally reached the end of our program. We would once again like to say thank you to our speaker and our audience. We hope to see you again in our future webinars. Thank you and keep safe. Thank you. May pa ba? Hello po. Na-end live na po, sir. Ma'am, pwede pa isang shot ulit kay Sir Nel.